beloved Boss Mike Cervera. President Chis Escudero sa mga nag-ugnay sa kanya sa isang contractor na nakakuha ng maraming flood control project sa Sorsogon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kaano-ano ba ni SP Escudero itong contractor na ito? Jiggy, inamin naman kanina sa press conference ni Senate President Chis Escudero na matagal na nga niyang kaibigan at... Nako, yan na. Diyos ko, delikado. Matagal na palang kaibigan eh. Oh, Chis Escudero, delikado ka na. Oo, delikado na ho, mga kababayan, si Chis Escudero, ha? Kita nyo, mga kababayan ko, nabubusisi na, napapalabas na yung mga taong nakinabang dito sa flood control project, mga kababayan, ay kaibigan, isa dyan kaibigan ni Chis Escudero. Grabe, no, mga kababayan, ha? Oh, tuloy. Tumutulong sa kanya si Lawrence Lubiano, naging campaign donor niya raw ito. At si Lawrence Lubiano ay presidente ng Centerways Construction and Development na nakakuha nga ng maraming flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na sa Sorsogon. Grabe, no, mga kababayan ko. Sa kayo, mga kababayan, naniniwala po ba kayo na walang kinalaman dyan si Escudero? Naniniwala kayo na hindi na impluwensyahan? Naniniwala kayo na hindi kumita yan? Mga kababayan, ganito yan. Papaliwanag ko na naman. Mga kababayan ko, papaliwanag ko sa inyo. Style yan eh. Alam nyo, unang-una bago makapasok, ang isang kontraktor sa gobyerno, may mga backer. Ito ibuko natin. Kasi itong si Chis masyadong mababaw yung paliwanag eh. Unang-una sa lahat, ulitin ko lang. Kapag ikaw ay kontraktor, kailangan may backer ka kung gusto mo sa gobyerno kumuha ng kontrata. Sino una mong lalapitan? Kung gusto mong pumasok sa gobyerno, kumuha ng kontrata. Sino, Aber? Siyempre yung iyong mga kakilala, kaibigan. Paring Chase. Bigyan mo naman ng trabaho dyan. Ganun ho yan, mga kababayan eh. Paring Chase. Baka naman. Baka naman pwedeng mamaambunan. Mga ganon. Baka naman pwede kong maghanap buhay dyan. Ganun ho, mga kababayan eh. Siyempre pag sinagot ni Chase yan, abay, ano bang kailangan mo? Malakas ngayon yung flood control kasi malaki kita dyan. Kung sakali ba, magkano ako riyan? Ganun ho! Oo! Referral pa lang, mga kababayan, meron na. Kahit si Chis Escudero, hindi magtrabaho, gaganon lang yan, sige, syempre, ako ngayon Senate President ako ngayon, may boses ako. Magkano ko ba yan? Magkano ko yan? Tapatin mo na, magkano ko riyan? Depende, pare. Pare, depende naman, pare. Pare, Senate President ako. Huwag mo akong babaryahin. Nako, maniwala kayo kahit sinong politiko, itanong ninyo. Itanong nyo. Pare, huwag mo akong babaryahin dito, Pare, oo. Basta flood control ang ipa-project mo, okay lang ako. Sige, tatawagan ko na yung mga kaibigan natin. Yung USEC ng DPWH at DBM para dyan sa pagre-release ng pondo. Pare, liliwanagin ko lang sa'yo, wag mo akong babaryahin dito, Ganyan ang usapan ng mga yan eh. Wag mo akong babaryahin, pare. Sa susunod, hindi na kita bibigyan. Bibigyan muna kita ng 3, pare, 3. Nagkakahalaga to ng 200 milyon. 200 milyon kung 3. Ay, 450 pala, 450 milyon. Siyempre, magpapakitang gilas. Si pare. Pare, ako bahala sa'yo. Huwag kang maglala. Ganon. Eto pa, Mona Luis, thank you naman. Pag-greet naman po. Ako,
kay Reben Manahan. Happy birthday. Hoy! Reben Manahan! Happy birthday sa'yo! Oh, bigyan muna natin ng ano yung may birthday mga kababayan. Oh, happy birthday po! Pagkasa ng nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Del Vera. Oh, happy birthday po ha. Pabati na lang si Raven Manahan. Oh, eto na. Oh, balikan natin yung usapan kung magkano Korean. Huh? Eh, alam nyo mga kababayan, totoo yung kasabihan eh. Na ano? Nagiging Koreano, nagiging Eddie, nagiging Patty. Oh, totoo yun. Oh. Ako nang bahala. Oo, paring Cheese. Oo. Sa ano mo, para sa'yo, sasagot si Cheese. Oh, wag mong kalimutan. Oo. Wag mong kalimutan si Eddie. Oh, pati na rin si Patty. Di ba? Ganyan ho ang usap. Naku, grabe. Matindi sila mga kababayan. Oh, eto pa mga kababayan ko, sasabihin paring Cheese 450 million lang ang binigay mo ha. Oh. Bibigay nun, alam nyo kung magkano pinakamababa? Pinakamababa ho ha. Siguro mga 15%. Pinakamababa. 15%. Yung 10% lang ng 450 million, 45 million na. Di po ba? Oh, 45 million na. Magkano yun, mga kababayan? Di ba? Laki. Kaya kahit na yung mga politiko, mambabae ng 5 sabay-sabay, kayang-kaya. Oo, malupit yan mga kababayan. Oh, di ba? Oh, sabi ni Leonora Brown, 10% kami. Di ba, no? Lamog na lamog ho ang pera natin dito eh. Ibang klase ho, mga kababayan tong mga ito. Grabe. Oh, ganyan ang korupsyon. Ang problema ho, mga kababayan, hindi nila maituro si Pangulo kung nangungurakot eh. Kasi si Pangulo, maniwala kayo sa hindi, ayaw sa pera, ayaw sa korupsyon. Si First Lady nga, di ba, mga kababayan ko, pagka may naririnig yan ng mga korupsyon, susumbong kay Pangulo eh. Si ganito daw, nangungurakot. Tingnan mo. Ilang sekretary na bang natatanggal, mga kababayan? Hilario, thank you naman po sa pagiging membro. Opo Hilario Caronan. Oo, salamat po. Ito na, tuloy. Kanina sa nasabing press con, Jiggy, sinalag ni Senate President Escudero yung mga aligasyon na may kinalaman daw siya dun sa pagkakakuha ng Centerways Construction ng maraming flood control projects. Ayan, mga kababayan ko, parang pusit din itong si Escudero. Wala na ho silang pagkakaiba ni Buday eh. Sa totoo lang. Ayon sa Senate President at sa leader ng Senado, kahit pa magkaibigan sila nito ni Lawrence Lobiano, hindi siya tumulong o hindi siya gumawa ng Naniniwala po ba kayo doon sa ganon? Naniniwala po ba kayo? Naku! Diba? Defensive agad ni Cheese. Wala pa naman tinutukoy, Diba? ng paraan para makapag-award o ma-awardan ng anumang proyekto, flood control projects man o hindi. Ito si, alam nyo mga kababayan ko, si Cheese, bolero din eh. Wala akong kinalaman at hindi ko ini-influensyan. Ang kahit pa'y kaibigan ko yan na matagal na, ganun magsalita mga kababayan ko. Di ba? Yung mga nakaraang taon hanggang ngayong taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Pakinggan nyo mga kababayan magsalita to. Hindi nawawala. Tuloy.
palaging dinidikit at sinasabi porkit Chis, bakit ganon? Ito na. Pakinggan nyo ha, mga kababayan ha. Ito na. projects man o hindi. Ah. Itong mga nakaraang taon hanggang ngayong taon. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Yan. Escudero. Pakinggan nyo. palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. For the record, lahat ng nakuha Sa bawat interview nito, mga kababayan, hindi na mawala yung di ba? Kita nyo mga kababayan. Kahit kaibigan ko pa yan ay hindi ko i-impluwensyahan para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Okay din naman. Eto na. Tuloy. niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya. Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Himala na dire-diretso niya na. Tuloy. Alam nyo, alam nga na maaamin sila, 'di ba? Alam nyo, walang aminan yan kahit na magkaputulan ng mga itlog yan, mga kababayan. Hindi mga aamin yan. Sino ang mga aamin sa ginawa nilang kasalanan? Magkapit-pitan ng mga itlog yan, maniwala kayo. Wala kayong malalaman dyan. Tuloy. Samantala, Jiggy, doon sa website na sumbong sa Pangulo, Yan. .ph, makikita yung mga proyekto ng mga contractors, kasama Nako. na nga yung sa Center Waste Construction and Development. Pero Yun yung kaibigan ni Cheese. Bakit? ang paninita nga ni Senate President Escudero dahil sa mga gumawa ng article, bakit daw ba siya yung pinagdidiskitahan? Hindi naman siya contractor. Bakit daw hindi silipin yung mga Ayan kontratistang na. taga-kamara? Yan na nga ba sinasabi ko. Pagka nasusukol po, mga kababayan, ibabaling, magtuturo ng iba. Parang tayo lang nung bata, no? Nanay, ba't ako? Ba't si ate? Ba't si kuya? Ba't si bunso? Ba't ako? Ba't ako lang? Si ate naman. Di ba? Parang mga bata na lang, pareha sila ni Sarah. Kapag nasusukol, magtuturo ng iba. Tuloy. Kung pagbabasehan naman yung report ng Rappler kung kailan sinasabi na nakakuha ng 44 flood control projects Grabe. itong Center Waste ng 2020. Yung Center Waste, mga kababayan, yan po yung kaibigan daw ni Chis Escudero. Grabe, no? Tingnan nyo, yan yung flood control na ginagawa, ganyan. Parang dike. Tuloy. Tahasan din yan na dininay ni Senate President Escudero. Wala raw siyang kinalaman dyan dahil nang buuin yung budget para sa mga flood control projects ng gobyerno, 2021 yan. At Kita nyo, mga kababayan, may napansin ba kayo sa year? Sa mga DDS na tatanga-tanga at mga mangmang na tinutuligsa yung flood control, 2021, hindi pa presidente si Pangulong Bongbong. At yung mga nakaraan pa, ang tanong dyan, at nadiskubre nga, abay libo-libong flood control ang nawawala nung panahon ni Digong. Nako, pukinang... Tapos kung makasisi kayo pa kay Pangulo, diba? Sisihin nyo si Digong. Tanungin nyo. Jack Ma, baka alam mo. Magbigay ka na ng kaliwanagan. Wala kang ginawa, kundi ba nahimik lang eh. Di ba? Hindi nyo ba napapansin si Jack Ma? Laging tahimik lang, mga kababayan. Para nga naman iwas issue siya. Kasi pag nagsalita, pag-uusapan. Pag nagsalita, maaaring mabutata. Grabe, no? Matindi. Tuloy. hindi pa siya nakakabalik bilang senador at siya ay gobernador pa ng Sorsogon noong mga panahon na yon, Jiggy. At Kita nyo, ha? Totoo naman yon na gobernador pa siya noon. Di ba, mga kababayan, sa Sorsogon. Tapos, bumalik noong 2022, tumakbo. Di ba, mga kababayan? Tumakbo na senador.
Yan, mga kababayan ang problema Sisi kayo ng sisi sa iba, pero ang may gawa pala, yung tatay nyo nakakulong na. Talaga. Nakikitang dahilan ni SP Escudero sa paglalabas ng isyong ito. Naniniwala, Jiggy, si Senate President Escudero na merong demolition job laban nga sa kanya. Nako, Cheese Escudero, yari ka na dyan. Halata naman Di ba? Halata talaga na meron tumatrabaho kay Cheese Escudero dito. Aminin nyo na kung sino. Di ba? Halatado. Meron talagang tumatrabaho. Pero yung trabaho na ginagawa, nilalabas yung mga tinatago ni Cheese Escudero na dapat malaman ng taong bayan. Yan. Di ba? Yayariin ka rito. Maniwala ka sa akin. Yan ay para daw matanggal na siya sa pwesto bago pa muling may makapag-file ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte sa darating o sa Pebrero ng 2026. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. Nako, grabe ka. Merong demolition at merong PR na nakatutok lang sa'yo. Yari ka. Cheese Escudero, maniwala ka. Yari ka rito. Ulit, tuloy. Ito. Pakinggan natin, mga kababayan, Pahayag ni Senate President Escudero. Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. Ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Mabilis lang yun. Parang kailan lang nga, mga kababayan, di ba? Nag-Disyembre. Inabutan yung alin. Yung dapat na dali-daling mag-imbestiga at mag-hearing ang Senado. Agosto na Agosto, September, October, November, December, January, February. Ang bilis niyan. Nako, Diyos ko. Napakabilis niyan. At sino ba nakikita ni Escudero na nasa likod ng sinasabi niyang demolition job? Nako. Sino? Sino ang nasa likod? Jiggy, paulit-ulit at kumbinsido si Senate President Escudero na mukhang mga taga-kamara daw ang nasa likod ng demolition job. Malamang daw, yan yung mga kongresista na naapektuhan nung naging desisyon ng Senado kamakailan kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tinuturo mo ba si Martin Romualdez? Sabihin mo na, tumbukin mo na. Sabihin mo, sino ba naapektuhan sa nangyaring desisyon namin sa impeachment trial ni Buday? Di ba si Martin? Ganunin mo! Sabihin mo si Martin, ganon. Ayaw mo pang tumbukin Turo mo na! Dami pang arte. Pumunta ka nga sa akin, ayusin ko yung kilay mo. Hindi maganda pagkagawa Namamalasakit lang ako. Hindi nga, totoo. Punta ka sa akin yung kilay mo, hindi maganda pagkakagawa. Kapag ka nakikita ka, inaasar ka ni Marlica, mukha ka raw bakla. Gagawin kitang tunay na lalaki sa pamamagitan lang ng kilay mo o SP. Mga kababayan, alam nyo, mga kamay ko, mahiwaga ito. Sa totoo lang, mahiwaga ito. Boss Mike, ano sabi rito? Jesusa Alvaro. Boss Mike, wala na bang FBC, Sino? Pebbles Talakera. Dalawa kasi hindi ko na siya napapanood. Nire-report daw po, Boss Jesusa. Ewan ko kung ano na nangyari. Mamaya, kamustahin ko siya. Ito na. Tumuli ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Pakinggan natin, Jiggy. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Alam nyo, mga kababayan, nagugulat ako sa nilalabas ng mga media. Wala yung pag-sasalita nito. Napakadalas diba? So ngayon, tumbukin mo na. Sabi mo si speaker yan. Yun lang din naman ang, di ba? Yun lang din naman ang ang umaano doon sa impeachment trial ni Buday
Gigigit naman ni Senate President Escudero kung sino man ang mapatunayang mga kontratista na gumawa ng illegal o nandaya sa kanilang mga flood control projects, dapat lang daw maparusahan, kaibigan man o hindi, ng leader ng Senado. Balik sa Yan, mga kababayan ko ha. Siyempre, eto na. Magkakaroon na ng gera na naman. Senado versus Kongreso. Dahil dyan. Nako, Diyos ko, ayusin nyo yan! Diyos ko, pare-pares naman kayong mga magnanakaw. Di po ba? Ito ang hirap mga kababayan eh. Oh, Senado, Kongreso. Bakit? Mga malilinis ba kayo? Di ba? Pare-parehas lang kayong mga magnanakaw. Huwag niyong dayain, huwag niyong lokohin yung mga Pilipino. Pare-parehas kayong mga magnanakaw. Di ba? Oh. Yun yan mga kababayan eh. Oh, dito na tayo. Oh, dito, tingnan nyo, pakinggan nyo to. Pasok. Ilan nagkakatotoo na yun, sinabi ko nitong mga nagdaang linggo. Oh, ayan mga kababayan. May problema ba tong Dali music, mic, yo. Oh. Okay naman. Maliwanag naman ako, di ba? Oh, ito na. Mga kababayan, pasok. Masyadong malakas yung boss mic. Pasok! Na merong demolition, PR job. Hmm. Tila nagkakatotoo na yun. Sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition, PR job na nakatuon laban sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito. Pagdating ng February 6, matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon. Okay. Pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Nang ganun kalaking pondo. Di ba? Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Parang pagka pera na pag-uusapan, no? Pwede ba? Di ba pwedeng bona naman? Di ba, no? Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang pagka mga kababayan, pagka yung may siya, malamang mga kababayan, may pagsisinungaling yan eh. Yung pag nag-aam na, ganon, nag-iisip na ng ng kasinungalingang sasabihin eh. Tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo na kaya mabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data. Meron pang ipapakitang data daw. Alam nyo, ulitin ko sa inyo, sino ho yung mga magnanakaw na umaamin na nagnakaw sila? Meron po ba?
maniwala kayo sa akin. Pagka ganitong mga sitwasyon na nanganganib ang karera, kailangan ay patunayan ng tulad ni Chis Escudero, mga dapat na makumbinsi ang taong bayan para maniwala sa mga pinagsasabi niya. Tandaan nyo, mga kababayan, yung kilay niya, kailangan ayusin ko, Di po ba? Ganun po talaga, mga kababayan ko. Siyempre, kaibigan ko, kailangan ni protektahan ko. Ganun mga kababayan. So, yun, mga kababayan ko, yan po si Chis Escudero. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!